Nagbabala mga kapatid ang International Atomic Energy Agency sa napakaseryosong bagay na to na pwede pang lumala dahil ang North Korea mga kapatid ay todo ang pag-expand ng kanilang nuclear weapons capacity. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Nagkakaroon mga kapatid ng gera dito sa Middle East dahil ang dahilan ng Amerika is hindi daw pwedeng magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Okay? Ngayon mga kapatid, ang IAEA, itong International Atomic Energy Agency ay nag-warning. Sabi rito, International Atomic Energy Agency has warned of a very serious escalation in nuclear risk as North Korea continues expanding its nuclear weapons capacity. Mga tol, no? Pag-usapan natin to, panoorin natin itong balita mula rito sa WION. Moving on now, North Korea's nuclear shadow is growing, and this time the warning is not subtle. The head of the International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, has flagged what he calls a very serious escalation in Pyongyang's nuclear capabilities. So lalo daw lumalakas ngayon yung capability o yung kakayanan nitong Pyongyang ng North Korea na magkaroon ng kanilang nuclear weapons. Which is alam naman natin hindi rin ka-vibes ng Amerika etong North Korea. At ngayon nagkakaroon mga kapatid ng girian din sa pagitan ng North at South Korea. Pero etong IAEA o International Atomic Energy Agency mga kapatid is nagbibigay na ng warning dahil nakikita na nila mga kapatid na isang risk etong North Korea sa patuloy na paglaki ng kanilang kakayanan, yung pagpapalawak ng kanilang kakayanan sa kanilang nuclear weapon. From the heart of Yongbyon Nuclear Scientific Research Center, long seen as the core of North Korea's atomic ambitions, there are now signs of rapid, coordinated expansion. Reports say a 5-megawatt reactor is active. A reprocessing unit is running. A light water reactor is operational. And most concerning, a new uranium enrichment facility may have been added to the mix. Ang tanong mga tol, darating din kaya sa point na pipigilan din ito ng kung sino mang bansa, halimbawa Amerika, kung ito'y magiging talagang banta na sa seguridad. Ito'y pipigilan din ba ng Amerika na hindi kayo pwede magkaroon ng ganyan dahil delikado yan sa katauhan, pwede nyong gamitin yan. Katulad halimbawa ng ginagawa nilang pagpigil dito sa Iran. Pero eto kasing Pyongyang, etong North Korea, sobrang liit nito mga tol kumpara mo naman sa laki ng Iran. Talagang sobrang liit nito. So nakikita kaya ng Amerika na threat din o banta din mga tol para sa kanilang bansa itong North Korea, Darating din kaya ang punto na 'yon mga tol? This matters because enriched uranium offers a faster, more flexible path to building nuclear weapons than plutonium. Intelligence backed by satellite imagery suggests this new facility could produce weapons-grade material, potentially accelerating North Korea's nuclear output. The regime is estimated to possess a few dozen nuclear warheads. Grossi warns this is not just about capability, it is about consensus, because every step forward by Pyongyang risks triggering a broader nuclear domino effect across the region. Meanwhile, questions linger over possible foreign support. So far, there is no evidence of Russian technology in North Korea's weapons program. Okay, so wala pang sapat na ebidensya na merong Russian support. But the strategic alignment between North Korea and Russia is under close watch. Kasi naging issue din yun mga tol . Yun yung sinasabi ng ilan na naging kapalit daw sa pagpapadala ni Kim Jong-un sa Russia ng kanyang mga sundalo, 'di ba? Libu-libong mga sundalo ang ipinadala niya sa Russia para makipaglaban sa Ukraine at ayon sa mga sabi-sabi, 'di ba? Hindi natin pinatototohanan o pinasisinungalingan, ayon lang naman yan sa sabi-sabi at haka-haka na ang kapalit ng pagpapadala ni Kim Jong-un ng mga sundalo sa Russia is yung teknolohiya ng Russia para dito sa kanilang nuclear ambition mga tol. And the timing is critical. In South Korea, new debate is gaining momentum.
Seoul is pushing ahead with plans to build nuclear-powered submarines, a move that could shift the region's security balance. The IAEA is now calling for ironclad guarantees to ensure that civilian nuclear technology does not slip into military use. So tulad nga ng sinabi ko kanina, ano sa tingin ninyo mga tol? Ito ba'y makikita din balang araw ng Amerika bilang banta? At pipigilan din kaya nila etong pagpapalawak ng kakayanan ng Pyongyang o ng North Korea para magkaroon ng kanilang nuclear weapon? Ano sa tingin ninyo? Pwede kayo magbigay ng comment sa ibaba. Sa ibang mga balita naman mga kapatid, bukod doon sa banta ng Iran na palulubugin daw nila ang mga barko ng Amerika kapag ipinagpatuloy ang pagharang o pagkontrol dito sa Strait of Hormuz, ito additional babala ng Iran mga kapatid, no? Isasara daw nila ang Red Sea at Sea of Oman at Persian Gulf sa gitna ng US blockade. Yan ang sabi rito mga kapatid sa report. So samahan ninyo ako pag-usapan natin to. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. Nagsimula na ang pagpapatupad ng Estados Unidos ng blockading nito sa Strait of Hormuz. Ayon kay United States Central Commander Admiral Brad Cooper, kasalukuyan ang nahaharangan ang mga pantalan ng Iran. Ibig sabihin, mapipigilan nito ang kakayahan ng Iran na maglabas at magpasok ng anumang kalakal. Okay, so ang pinipigilan o ang layunin nito mga kapatid nitong blockade ayon din sa Amerika is para pigilan ang income ng Iran dito sa Strait of Hormuz, no? Kasi sila yung nakikinabang kumbaga kinontrol nila yung Strait of Hormuz tapos may mga ulat na naniningil daw sila ng bayad, no? So para mapigilan yan, ang ginawa ng Amerika is nagsagawa sila ng blockade. Pero ang sinasabi nila, ang hinaharangan daw nila is hindi naman yung Strait of Hormuz mismo. Ang hinaharangan lang din daw nila mga tol is yung mga Iranian ports, meaning lahat daw ng mga barko regardless kung anong nationalities yan, basta ikaw ay galing o papunta dito sa mga Iranian port, haharangin ka ng Amerika. Pero dahil nga dyan, sa ginagawa ng Amerika is nagbanta ang Iran na magpapalubog sila ng mga barko ng Amerika. Ayun yan dun sa iba pang mga balita. Mga tol, binigyan na rin natin ng reaction yan. At eto naman, isa sa mga banta rin nila is isasara daw nila ang Red Sea, Sea of Oman at Persian Gulf, no? Yun ang sabi rito mga kapatid. Sa ulat ng US CENTCOM, isang Iranian flag cargo vessel ang nagtangkang pumuslit mula Bandar Abbas palabas sa Hormuz Strait. Subalit naharang ito ng US destroyer kaya napilitang umatras. Sa kabuuan, ayon sa CENTCOM, may 10 cargo vessels na ang hindi nakalagpas sa blockading ng US. 10. Sa monitoring ng marinetraffic.com, isang Malta flag vessel ang kauna-unahang barko na nakalusot sa Strait of Hormuz simula ng US blockading. Ang nasabing barko ay papunta sa Basra, Iraq. Ayon naman so sa Iranian Iraq siya, sa Iraq siya papunta, hindi sa Iran, kaya nakakadaan siguro siya, no? Islamic Revolutionary Guard o IRGC. Isang barko mula United Arab Emirates patungong Israel ang kanilang pinasabugan nang magtangkang dumaan sa Hormuz Strait. Patunay nila na sila ang unang may kontrol sa nasabing lagusan. Ngayon, eto na, gera na sa Hormuz mga tol. Samantala, isang makahulugang tanong naman ang ipinahayag ni Iran Foreign Minister spokesperson Ismail Baghei sa kanyang social media. Pahiwatig ng opisyal, tila sinasabi nito na hindi maipapanalo ng US ang sinimulan niyang laban sa pamamagitan ng pagsikil sa ekonomiya ng mundo o pagharang ng mga barkong pangkalakalan. Babala naman ni Major General Ali Abdullahi ng IRGC, kung ipagpapatuloy ng US ang paghaharang sa mga barko ng Iran, isasara nito ang buong Persian Gulf, Sea of Oman at Red Sea. Mga hulugan ito ng direktang pagsali ng mga piratang Houthi rebels ng Yemen na dagdag puwersa para sa Iran at lalong makaaapekto sa ekonomiya ng mundo. Kasalukuyan nasa Iran si Pakistani Field Marshal Asim Munir upang plantsahin ang mga paghahanda sa inaasahang ikalawang round ng negosasyon ng Amerika at Iran. Okay na te. Very promising na mga tol na nagkakaroon ng negosasyon, 'di ba? Nagkakaroon ng pag-uusap kahit na hindi nabigo mga tol, no? Kahit nabigo yung unang round ng pag-uusap sa Islamabad ng mga delegado ng Iran at saka ng Amerika, wala silang nabuong negosasyon. Pero
dahil sa pagkakaroon o posibleng magkaroon ng second round ng pag-uusap, ito'y nangangahulugan na pareho sila na gusto rin nilang matapos etong nangyayaring gera o nangyayaring digmaan. Subalit, etong mga militar, mga tol, ng Iran is mainit pa rin mga tol, no? Mainit pa rin. Una, nagbabala sila, magpapasabog daw sila, magpapalubog sila ng mga barko ng Amerika. Pangalawa naman, etong panibagong babala, isasara nilang Red Sea, Sea of Oman at saka etong Persian Gulf na nangangahulugan daw na pagsali ng mga pirata, 'di ba, dito si Yemen, yung Houthis, no? So, ito 'yung panibagong makakasira, no, dito sa umuusad ngayon na ceasefire. Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. The president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. Ayon mismo kay US President Donald Trump, posibleng matuloy ang ikalawang pag-uusap ng US at Iran anumang araw mula ngayon. Sana, mga tol. Sana matuloy at sana sa pangalawang pagkakataon dito sa second round ng negosasyon is may mabuo na talagang deal. Lalo pat ngayon, hindi natin alam mga tol kung totoo pero sinabi ni US President Trump na nag-agreed na daw ang Iran na i-hand over o ibigay ang kanilang enriched uranium. Mga tol, ikaw bilang isang Pilipino o bilang isang mamamayan na nabubuhay dito sa ating daigdig na gusto mo lang naman is matupad ang mga pangarap mo, mabuhay ng matiwasay, diba? At sana matapos na itong mga digmaan. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.